Ah, ate, ano pong sinusulat nyo? Hello! Nagsusulat ako sa journal ko para tulungan akong i-manage ang stress or emotions. Ako nga pala si Ate Ana. Ikaw, ano pangalan mo? Hi, ako po si Archie. Diyan lang po yung school ko sa malapit. Ano po ba yung stress? At bakit kailangan nyo pong i-manage yun? Magandang tanong yan. Kayo mga ka-Gen H, pamilyar ba kayo sa stress? Kayo, paano nyo ba ito minamanage? Tara at samahan niyo ulit akong tuklasin kung ano ang stress at sabay-sabay tayong matuto ng self-care tips na magagamit natin sa araw-araw. Archie, kumakain ka ba ng masustansyang pagkain araw-araw? Opo, Ate Ana. Lagi po akong hinahandaan at pinapabaunan ni Mami ng salad, sandwich, at yung mga paborito kong fruits. Nox naman! Nag-e-exercise ka ba? Hindi po eh. Pero sa school po, naglalaro kami ng classmates ko ng tagu-taguan at naghahabulan din kami. Good job, Archie! Isang halimbawa pa rin yan ng exercise or physical activity. Kaya ako natanong kung bakit ay dahil bukod sa pagkain ng masustansya at pag-exercise, mahalagang maging malusog din ang ating isipan at damdamin. Malusog na isipan at damdamin? Paano po yun? Katulad nating dalawang masayahin. May mabuting pag-uugali at may positibong pananaw sa buhay. Ate, parte po ba ng malusog na isipan ang pagtulong sa mga gawaing bahay o sa school? Yes, Archie. Ang pagiging masipag at responsableng bata ay nagpapakita ng maayos na pakikisama o pakikisalamuha sa iba. Ate Ana, napaisip lang po ako. Ano naman po ang sign na hindi malusog ang isipan ng isang tao o isang bata? Naku, maraming signs, Archie. Pero ang madalas ay ang pagpapakita ng stress at pagod. Archie, naranasan mo na bang makaramdam ng pagod dahil sa dami ng gawain sa school? O di kaya'y nagpapanik dahil sa bigat ng kailangan gawin? Yan ay halimbawa ng stress. Ang stress ay maaaring maramdaman ng sino man, bata man o matanda. Kadalasan, ang stress ng mga batang gaya mo ay maaaring manggaling sa paaralan, sa dami ng takdang aralin, sa mga kaibigan o kahit sa ating bahay. Naaapektuhan ng stress ang pag-iisip at emosyon ng isang bata. Maaari din itong makita sa pisikal na paraan tulad ng madalas na pagkakasakit, problema sa balat, paglalagas ng buhok, at mabilis na pagtaas o pagbaba ng timba. Kaya mahalagang epektibong ma-handle natin ang stress upang mabawasan o mapawi ito. Yan po pala ang stress. Yan po yung naramdaman ko noon nung sabay-sabay po yung test at maraming projects sa school. Hala, Archie, kamusta naman at anong ginawa mo nun? Naalala ko po na kinuusap po ako ni Mommy at Daddy para matulungan at ma-motivate po ako. Pero Ate Ana, may iba pa po bang paraan para ma-manage ko ang stress? Siyempre naman, Archie. Narito ang ilang paraan. Archie at mga ka-Gen H, kapag nai-stress, narito ang ilang tips ng mga eksperto para tulungan tayong i-manage ito. Tip 1. Malaki ang naitutulong ng aerobic activity o pag-exercise tulad ng pagtakbo, pagbibisikleta, o pakikipaglaro kasama ang mga kaibigan. Nagre-release kasi ito ng happy hormones
na mabuti sa ating kalusugan. Tip 2. Isa pang epektibong paraan ng pagmamanage ng stress ay ang pagsusulat sa journal o journaling. Hinihikayat nito ang mga batang gaya nyo na ilarawan ang inyong emosyon, pati na ang mga obserbasyon. Tip 3. Nakatutulong din ang yoga at deep breathing exercises upang kumalma ang isipan at ma-relax ang katawan pag nakararamdam ng stress. Tip 4. Ang pakikinig sa musika ay isang paraan din upang mapawi ang stress. Nakatutulong ito upang pakalmahin ang damdamin at isipan ng isang bata o nagbibigay din ito ng confidence para sa kanila. Tip 5. Palaki rin ang naitutulong ng pakikisalamuha at pakikipag-usap sa mga kapamilya at kaibigan upang ma-manage at mapawi ang ating stress. Wow, Ate Ana! Marami palang paraan para i-manage ang stress, lalo na sa aming mga kabataan. Alam niyo po ba, madalas po ako nakikinig sa nakaka-relax na music kapag marami po akong iniisip o may mabigat po akong nararamdaman. Nakakatulong po kasi yung ganitong music sa aking konsentrasyon at para kumalma ako. Aww, ang cute naman nun, Archie. Basta, pag nakararamdam ka ng stress, huwag mo hihiyang lumapit kay nanay, tatay, o kahit sa akin, kay Ate Ana. Opo, Ate Ana. Oh, i-review nga natin ang 5 tips na sinabi ko kanina. Yung mga simpleng paraan sa pamamahala ng stress. Tip 1, mag-exercise. Tip 2, pagsusulat o journaling. Tip 3, yoga at deep breathing. Tip 4, pakikinig sa musika. At panghuli, Tip 5, pakikisalamuha o pakikipag-usap. Good job! Oh, mga ka-Gen H, laging tandaan na ang stress ay bahagi ng buhay. Ang mahalaga ay kung paano natin ito hinaharap at minamanage sa tulong ng tips na nabanggit namin kanina. Kapag mabigat na ang dinadala, huwag mahihiyang magkwento o humingi ng tulong sa ating kapamilya at mga kaibigan. Tandaan, ang Gen H, always healthy and happy! Hanggang sa muli, paalam!